Good morning mga katropa. Ngayong umaga may problema itong motor. Isang problema dito mga katropa, yung from 5th gear ka mag-down ka ng 4th gear, hirap na hirap. So nakakailang tadyak pa ako bago pumasok yung 4th gear hanggang 2nd gear mga katropa. Ganon yung sitwasyon dito sa motor ko. Ang hirap i-cambio. Ang pangalawang problema ng motor na to, kapag naka-under na siya tapos bibitawan ko yung kanyang throttle, namamatay. No choice na ako, kaya ipapagawa ko na talaga siya mga katropa. Matagal na kasi itong nakatambak, kita nyo naman napakadungis na. Kaya no choice tayo mga katropa, dadalhin na rin to kay Almar Malyari. Hindi ko alam anong problema na ito. Sana hindi ganun kalala yung mga pyesa na papalitan. Tamang tama lang yung pera na dala-dala ko mga katropa. Kaya kayo kung sakto-sakto lang yung pera nyo mga katropa, wag na kayo magpakarga. Ang hirap. Bukod sa magastos sa gasolina, yung maintenance pa nyo mga katropa. Ayun mga katropa, nakailang cambio na ako. Nako po, mamamatayan talaga ako dito ng motor. Hindi siya namamatay. Ayan o, sabi ko na nga ba. Ito ang isang problema dito sa aking motor mga katropa. Yung tipong magbibitaw ka lang naman ng throttle, sabay mamamatay na yung makina. Oh, no! Kaya ang ginagawa ko na lang dito mga katropa, kapag traffic, lagi ko na lang siyang binubomba. At medyo hassle lang talaga. Medyo malapit na naman ang shop ni Master Almar dito sa Cainta, Rizal. Along Ortigas Extension lang naman siya. Sa loob mismo ng talyer ng Ford. Dito sa bandang kanan, papuntang Tikling, dito natin makikita ang motorcycle shop ni Master Almar Malyari. Ito na siya mga katropa, EZM Motorsports and Accessories. Yan. Ayan, touchdown. Dahil hindi nawawala ang puting usok sa tambocho at nung dinakma ay may masa-masa nga ito. Kaya yung unang kinalas, yung motor pump assembly at radiator, sabay TDC ng flywheel at cam gear. Oh yes, daddy! Ang sunod na binaklas, yung bolt at cam gear. At dito inaalog yung malaking bearing ng cam gear para kung may tama ay papalitan na. Sabay sabi ni Master, dakmain mo na pero with care naman. Oh shit! Sa pagkakataon na ito, tinatanggal na nga ni Master ang 4 na stunt bolt. Kung titingnan, napaka-basic lang ang magbaklas ng makina. At ang sunod na sinundot, itong head gasket. Paano ba naman kasi parang kabit, malakas kumapit. At nung nabaklas na yung head, sinilip naman yung piston at barbula kung tama nga ba ang sunog sa gasolina. Heto lang naman siya mga katropa. At ang susunod na tatanggalin itong cylinder block. Pero saglit lang kasi medyo magganit. Dito natin malalaman kung pwede pa ba or hindi na. This is the moment of truth mga katropa. Habang binabaklas nga ni Master yung block ay medyo kinakabahan na talaga ako mga katropa. Kasi kung magkakataon na may tama, tatama talaga ako sa sanla mga katropa. Nung naalis sa pagkakapit, ay siya naman itong pagsilip. Sabay sabi ni Master, ang husay mo talaga papa. Siguro madalas ka mag-change oil. Sana all. At ang susunod na kakalasin itong piston kapag sira ito. Bukod sa gas-gas na cylinder block, isa rin to sa mga dahilan kung bakit hindi nawawala ang usok sa ating mga tambocho na parang kapre sa punong mangga na panay sigarilyo. Habang ginagalaw nga ito ni Master, may mga part dito sa piston ring na hindi na nagpi-play. At kung ano ang dahilan, yung mga carbon deposit na humaharang. At ang pinakamagandang balita, hindi pa siya sira. Oh, yes, Daddy! Heto naman ang ginagawa ni Master. Matapos maalis yung block, inaalis naman yung mga tira-tirang base gasket para maiwasan ang pagsingaw. At syempre yung oil leak. Yung sinilip ko nga yung surface nitong aking block. Napawaw nga ako dito mga katropa kasi napakakinis pa. May mga hairline pero that is anormal.
Dahil gusto kong magkaroon kayo ng idea, heto ang mga carbon deposit na dumidikit nitong piston. Doon pa talaga nagdidikitan sa daanan ng mga ring. Para sa mga gusto magkaroon ng idea kung ano nga ba ang tamang sunog. Ganito ang kulay mga katropa, parang kinakalawang. Ang susunod na kakalisen, itong manual tensioner. Dahil durog ng oil seal, yun pala yung dahilan kung bakit yung langis ay tumatagas. Ang sunod na tinatanggal ay yung pinagkakabitan ng bearing ng rocker arm. Kinakapa kung walang kayod at matuwid pa. Para ma-confirm na walang sabit, heto lang yung gagawin. Dahil okay naman yung una, isusunod na ni Master yung pangalawa. Sa pagtetesting mga katropa, ganun lang din ang dapat gawin. Dahil wala naman problema ang mga bearing ng rocker arm at mga tapet, ang sunod na binaklas itong camshaft. Ang bad news dito mga katropa, may gas-gas nga ang aking cams. At ang sunod na pinagtatanggal yung ating valve shim. Iniiwas nito ang pag-uumpugan ng barbula at rocker arm tapet para mabawasan na rin ang kalansing ng makina. Ang sunod na tinatanggal yung apat na valve seal at valve lock. Pag nagbaklas kayo nito, iwasan yung wag mawala yung lock. Siya kasi yung dahilan kung bakit hindi nagkakalasan ang valve at spring ng ating head. Ang susunod na titingnan ni Master yung ups and down play ng apat na barbula. Kung sobrang ganit ba at katamtaman lang. At nung nabaklas nga ni Master yung apat na barbula, dito na-confirm niya na kailangan na talaga magpalit ng valve seal. Heto rin kasi yung dahilan kung bakit umuusok at nagbabawas yung ating langis. At eto naman ang aking camshaft sa malapitan. Kitang-kita nyo naman mga katropa, may uka yan. Para malaman kung baluktot, may kayod yung isang barbula, heto ang isang tools para hindi ka napabalik-balik pa. Once na may uka, baluktot yung isang valve ng mga motor nyo mga katropa, mararamdaman mo yung alog dito sa tools kapag hinawakan mo. Ang tinetesting nga dito ni Master ay sirang barbula. Kaya sabi niya sa akin dito, humawa ka. Kapag meron kang mararamdaman na vibration, ibig sabihin ang valve na to ay sira na. At habang tinetesting nga ito ni Master, nararamdaman ko nga yung vibration. Ibig sabihin, hindi na to pwede gamitin yung barbula. Ang sunod na sinalang, yung barbula na galing sa aking makina. At dito, pinakapa niya kung may mararamdaman ba akong alog tulad ng una. Pero sa pagkakataong ito, wala akong nararamdaman at kitang-kita nyo naman yan. At medyo mahigpit pa talaga ang steam ng aking barbula. At ang sunod na tinesting, yung maliit na bearing kung saan nakakonect yung camshaft. Dahil may tama na nga ito, kaya naman ito ay papalitan na. Kung saan yon, yan yun mga katropa. Inasimbol ang puller para yung maliit na bearing ay aalisin. Talagang mabusisi nga ang pag-aayos ng makina. Nung nabaklas nga yung bearing, kanya itong tinesting. At confirm, ito ay ating papalitan. At ito naman yung malaking bearing ng ating cams. Umabot na nga ito ng 7 years, kaya solid na rin. Para maiwasan yung singaw ng ating valve sa head, ito ang ginagawa ni Master. Doon sa apat na valve, ito ang kanyang gagawin. Matapos ang ilang minutong pagdiliha, ito naman ang susunod na gagawin. Sa bawat barbula, ito ay lilinisin. Hindi pwede gamitin dito ang mga steel brush. Ang pwede lang, paint brush or toothbrush para maiwasan ang paggasgas. Hindi nga rin pwede magkapalitan ang bawat barbula. Kung ang valve mo ay kinuha ay nasa kaliwang intake, doon mo rin ito ibabalik. Take note, para maiwasan yung singaw, bawat valve ay dapat hindi magkakapalit. Matapos nga malinisan ang kalabas-labasan at kaloob-looban nitong head, sabay buga ng malakas na hangin para lahat ng dumi ay hindi na sumabit. Dahil ilalagay na yung maliit na bearing sa cams dito sa head para maiwasan yung bungi, gas-gas, kaya ito ay iniinit. Matapos mailagay yung maliit na bearing, konting puwersa ng pokpok, kanya itong gagawin. At ito na nga yung mga parts ng ating papalitan. Valve spring, valve seal, camshaft, chain guide, at head gasket. Ito naman yung bagong bearing at cams, pamalit natin sa nasira. Inaalis nga ni Master dito ang oil seal ng lumang cams para ilipat sa bago. Dito na nga mag-uumpisa ang mga parts sa pag-assemble sa head. Unang bira, yung apat na valve guide. At ang sumunod, yung apat na valve seal. Pangatlo, yung apat na valve spring. At sa puntong ito mga katropa, nilagay na nga ni Master ang apat na valve spring, valve lock para nga hindi na ito bumitaw sa valve. Hindi kagaya ng jowa mo na binitawan ka na lang bigla. Oh shit! Sa paglalagay ng valve spring, may tamang proseso dyan. Matapos nga malagay ang valve spring at mga valve lock at chinek kung tama nga ba ang lahat, ang sunod naman na kinabit itong rocker arm at kanyang shaft. Kung titingnan mga katropa, napaka-basic lang mag-install naman ganitong parts sa motorsiklo, di ba? Tipong parang naglalaro ka lang. Matapos nga nakapwesto ang mga rocker arm at ang kasunod, niluwagan ang mga tapet. Para yan mamaya sa adjustment ng clearance ng tapet
at valve. Ang sumunod na binira, yung dalawang bolt para sa lock ng shaft ng rocker arm. At dito, ito na nga'y hinihigpitan para mailagay ang guide sa cam chain. Ito ang unang step na gagawin. Alisin ang left side na cover kung saan nagtatago si magneto. And then, bunutin si flywheel. Syempre, gamit ang puller. Oh yes, Daddy! Sa puntong ito, inaalis na nga ang lumang cam chain guide kasi nagkakaroon na nga ito ng uka. May lining naman talaga ang cam chain guide. Pero kapag ganito na ang inyong makikita, may kanal sa gitna ng kanal. Katulad yan mga katropa. Kaya ako'y nag-decide na palitan na lang. Pagkatapos nga nito, nilagay na yung bago. Sabay higpit ng tornilyo, double check sa cam chain, binalik ang Bendix drive at magneto. Kaya naman sa nakakapanood ditong video, isubscribe nyo naman ako. Sabay higpit nitong bolt at sinalpak pabalik ang kaliwang cover. Sa mga hindi nakakaalam kung saan ang shop ni Master, dito yan matatagpuan along Ortigas Extension papuntang Tikling para sa tumpak na location. Gamitin mo lang ang Google Map or Waze at dadalhin na kayo doon. Ang sunod na tinanggal yung mga dumi na kumakapit dito sa piston. Dahil wala namang problema ang lahat ng mga ring. Nung matapos nilinis ay kanya itong kinabit. Sinungkit itong piston lock para ito ay humigpit. Ang sunod na proseso, nilagyan ng kunting langis ang bawat ring para mamaya sa paglagay ng block ito ay dumulas. At para naman hindi magkaroon ng gasgas. Ang sunod na nilagay itong pin dowel. Ito ay magsisilbing guide sa ating block para maiwasan ang singaw at oily. Itong base gasket na bago ang ating ikakabit. Mabuti na yung sigurado kaysa paulit-ulit tayo. Matapos nga makabit ang gasket nitong base, ang sunod na inayos itong cam chain. Ang sunod na pinalitan at inayos itong manual tensioner. Dahil sira na itong oil seal, kaya yung langis ay naglilik. Kaya ang ginawa ni Master, pinalitan ng bago. Pero sa kanya, libre na ito. Yung oil seal ha, hindi yung tensioner. Matapos nga mailagay ito at hinigpitan ang bawat tornilyo at naglagay ulit ng pampadulas sa surface ng block. Grabe si Master, sanay na sanay oh. Oh shit! Oh shit! Sa puntong ito mga katropa, pinapasok na ni Master yung piston sa loob ng cylinder block sa magsasalpak na mga block mga katropa. Huwag kayong mag-alala baka ma-disalign dahil si Pindawel ang bahala dyan. Yan talaga ang trabaho niya, ang pagtutugmain ang bawat pyesa. Matapos nga mailagay yung block, sabay linis nitong piston at salpak sa kabilang cam chain guide. Dahil okay pa naman yung head gasket, kaya ito ay nilinis at naglagay ng konting-kunting gasket maker. Take note mga katropa, dapat kunti lang. Kasi pag sumobra, pwedeng pumunta sa makina at pwedeng mag-cause ng bara. At the end, gastos malala naman mga katropa. Pagkatapos nga ito malinis, nilagay na ito sa ibabaw ng block. Matapos nga ito na ilagay, ang sunod naman na sinalpak ay itong cylinder head. Sabay sa paglilinis sa 4 na stand bolt. Sa paghihigpit ng tornilyong ito, may tamang proseso at tools na ginagamit dito para maiwasan ang singaw at pag-loose thread nito. Para sa accurate na higpit, gamitan mo ng torque wrench sa bawat tornilyo ng ating mga motor, lalo na dun sa part ng makina. May mga standard silang sinusundan. Matapos mahigpitan ang stand bolt, ang sunod na hinigpitan, itong dalawang bolt na kung saan lock ito ng camshaft at shaft ng rocker arm. Pagkatapos nito, ang sunod na nilagay yung cam gear. Hindi nga basta-basta ang paglalagay ng piyesang ito. Dapat naka-TDC yung magneto at gear. Ang sunod nga na hinigpitan, itong manual tensioner. Pagkatapos, nilagay yung cam bolt at nag-double check dun sa tension ng chain. Pagkatapos nga yan mga katropa, hinigpitan na nga yung bolt. Pagkatapos na ilagay yung cylinder block, cylinder head, ang sunod na kinabit, itong manifold. Sabay adjust ng mga valve clearance sa pagitan ng mga valve at rocker arm tappet. Siya nga pala mga katropa, may shim yung ating valve para naman mabawasan yung ingay at umpog ng valve. Ang sunod na hinigpitan, itong manual tensioner. At pagkatapos yan, ito ay papaanda rin. Ito ang sample mga katropa. At dumako naman tayo sa kabilang side nitong makina kung saan matatagpuan ang clutch housing. Dahil ako'y hirap-hirap mag-change gear, ito ang gagawin ni Master. Maglalagay nga ito ng isang pirasong washer. May part kasi doon sa aking clutch na naiiwan pag pinipiga yung lever. Kaya yun ang dahilan kung bakit ako'y hirap-hirap na mag-change gear. Matapos na maglagay ng washer at nailagay lahat ng spring, sabay ang pagbalik ng crankcase cover. Ito pala ang itsura ng ating valve nung nilinis mga katropa. Samantala
Samantalang kanina ay sadyang napakarumi talaga. At ito naman yung kabilang side ng ating head kung saan matatagpuan ang rocker arm mga katropa. Sa part pa rin ng cylinder head dito matatagpuan kung saan nakapwesto ang ating camshaft. Matapos nga maayos ang lahat-lahat, ako ay magpapaalam na dito sa shop. Natapos nga ako alas 10 ng gabi. Pero nag-umpisa kami ni Master Almal Malyari alas 9. Ingat, ingat. Master! Salamat po. Okay, sige. Ingat. Okay. Ingat. Sige. Thank you na lang. Sige.